ng pag-alaala na ginagawa natin sa tuwing magsasalo-salo tayo ng tinapay sa suriin po natin ang ating mga puso sa umagang ito kung tayo po'y karapat-dapat na gawin ang mga bagay nito sa umagang ito. Sa 1 Corinthians 11:28. Dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Ang gawain ito ay pag-reflect sa ginawa ng Panginoon na paghahandog ng kanyang sarili para sa kapatawaran ng mga kasalanan natin at para sa kaligtasan na magbubunga ng buhay na walang hanggan. Isang paalaala rin ang dakilang pag-asa na mayroon tayo dahil magbabalik ulit ang Panginoong Hesus. Ito ang paaboy niya ng lubos natin inaasahan. Kaya, iandaan natin ang mga puso natin sa pag-aalaala. Sige po, tayo po muna manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Kami po'y lumalapit sa iyo na may kababaan mo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Na dapat namin, Panginoon, suriin ang aming mga puso sa umagang ito. Kung karapat-dapat pa kami, Panginoon, na gawin ang mga bagay nito, Lord God, sa pag-aalaala sa iyo, sa pag-inom sa kopa at pagkain din namin. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Sa 1 Corinthians 11:23-25, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay pinagkanulo ang Panginoong Hesus ay lumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa ulo. At sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin ang simbolo ng katawan ni Jesus. Hello. Matapos maghapunan, dumampot siya ng kopa at sinabi ang kopang ito, bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo, yung iinom ninyo ito. Gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Ito'y sapagkat sa tuwing kakain kayo, ang tinapay na ito at iinom sa kopang ito. Inihahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa siya ay dumating. Sabay-sabay natin inumin ang saro ng simbolo ng dugo ni Jesus. Sige po, tayo po yung mukha at muli pasalamat sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah, Jesus. Heavenly Father, thank you once again for this wonderful morning and opportunity, Lord God, to remember you, Lord God, on the cross of Calvary. Lord, we thank you, Lord God, sa pagsagip mo, Panginoon, sa amin, sa aming mga kasalanan. Alam namin, mahal mo kami, kaya mo ginawa yun. Mahal ka rin namin, Panginoon. At aalalahanin namin araw-araw, Panginoon, ang pagkakapako mo sa krus. Hindi lang, Panginoon, ito, bahagi ng aming buhay. At maipamuhay namin, Lord God, ang mga bagay na nagpapaalala sa amin. Na maging mabuti kami, Panginoon, sa aming kapwa, sa aming mga magulang, sa aming mga kapatid. Lord, turuan mo kami at tulungan mo kami kung paano namin mapagtatagumpayan ang laban sa mundo ito. Maraming salamat po, Lord God, sa lahat ng mga bagay na binibigay mo sa amin araw-araw, sa guidance and protection mo, at sa pagbabantay ng Panginoon sa amin sa araw-araw na aming buhay.
Thank you, Lord God. Dahil kung di sa iyo, Lord God, wala kami, Panginoon, sa mundo ito. Purihin ka, O Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Good morning. Kanina, umilos ang Lord sa atin through our praise and worship pala. Sino yung... Sino nagpatay ng mic? Yun, okay na. So, sa praise and worship pala natin, Kumilos na. pansin ang Lord. Okay, ito lang mic ko, hindi kumikilos eh. Okay. Kumilos si Jesus, ang ating Panginoon. Kaya, naniniwala tayo, patuloy nakikilos ang Lord sa atin ngayong umaga nito. Can you say Amen? Amen. Okay. Ang ating topic is baptism of the Holy Spirit, saka yung infilling of the Holy Spirit. Yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Dalawang uri ng pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay natin. Baptism and infilling of the Holy Spirit. Ano ba yan? Pero kung siguro naiintindihan nyo na kung ano yung gusto nating mangyari ngayong umaga nito. Maranasan mo natin ang pagkilos ng banal na Espiritu. Kasi may kwento daw eh. May isang Mrs. na magbe-birthday. Kung lumapit siya sa mister niya, sabi niya, Han, nanaginip ako naman may magbibigay daw sa akin ng kwintas kasi birthday niya. Ano kaya ibig sabihin ng panaginip kong yun? So, nung nag-birthday siya, niregaluhan siya ng mister niya. Nakabox pa. Binuksan. Alam niyo anong regalo ni mister? Libro. How to Interpret Dream. Hindi nakuha, di ba? Siguro ngayong umagang ito, nakukuha na po natin kung ano yung topic natin. Baptism and the infilling of the Holy Spirit. Kasi tandaan natin, hindi po tayo makakapamuhay ng victorious life at makapaglilingkod effectively sa ating Lord without itong pagkilos ng Panginoon sa buhay natin o ng banal na Espiritu. Pag hindi natin naiintindihan kung ano yung magagawa ng banal na Espiritu sa buhay natin. Kaya nga ako today, we will talk about baptism and the filling of the Holy Spirit. Ano ba ibig sabihin nito? Ngayon, meron hong dalawang reasons why we need this baptism and filling of the Holy Spirit. Una, yung pong our daily life and our ministry life. Dalawa ho yan. Yun hong paglakad natin sa mundong ito sa araw-araw ng buhay natin, kailangan po natin ang pagkilos ng Banal na Espiritu. At tayo ho na bilang mga lingkod ng Diyos, may mga ministry, may mga ginagawa para kay Jesus, kailangan ho natin ang pagkilos ng Banal na Espiritu. Ito hong dalawang ito yung dalawang areas ng buhay natin na kinakailangan tumuon ang Banal na Espiritu. Tandaan natin, we cannot rely dun sa ating sariling lakas. Kaya kinakailangan natin ang Banal na Espiritu sa buhay natin. Kailangan natin ng Diyos, ang Banal na Espiritu, ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang lakas sa buhay mo natin. Tandaan natin, ang Banal na Espiritu, ang iniwan ng Panginoon nung siya'y umakyat sa langit, dito po sa lupa, na siya mong mag-guide sa atin, magsusuporta sa atin at tutulong sa atin. Sabi ho ng John 14:16, ano sabi dito? And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. Dito ho, ang sabi ho ng ating Panginoong Jesus,
ako ay hihiling sa Ama na bigyan kayo ng another advocate o yung tutulong sa inyo. Another na tutulong sa inyo sapagkat si Jesus, siya huwag mamamatay, muling mabubuhay, pupunta sa kalamitan, pupunta na sa langit. At dito, nag-iwan ho siya. Ang sabi ho ng Holy Spirit, natutulong doon sa mga alagad during that time. At alam niyo, sabi dito, and be with you forever. Ibig sabihin, ito itutulong sa mga alagad and be with you forever, mananatili sa walang hanggan, pang-walang hanggan. Ang ibig sabihin, hanggang ngayon, kumikilos ang banal na Espiritu sa buhay natin. Na hanggang ngayon, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu. Yung word na another, ang ibig sabihin niyan ay yung like Jesus. The word another means someone like Jesus who will continue His work in our land. Na siya'y katulad ni Jesus na magpapatuloy ng paggawa ng Diyos doon sa buhay mo natin. Kaya nga napaka-importante na naiintindihan mo natin ang baptism and infilling of the Holy Spirit. Napaka-importante nito sa buhay natin. Ngayon, the baptism of the Holy Spirit and the infilling of the Holy Spirit are both important, but different aspect of the believer's experience with the Holy Spirit. Itong pagbautismo ng banal na Espiritu at kapustusan ng Espiritu Santo, alam niyo, parehong mahalaga yan. Ngunit tandaan natin, magkaiba hong bahagi o karanasan ng isang mananampalataya sa ating banal na Espiritu. Sila po ay related to each other, pero nag-serve po sila ng different purposes in the believer's life. Kaya nga pag-uusapan po natin, baptism of the Holy Spirit and infilling of the Holy Spirit. Una yung baptism of the Holy Spirit. Baptism in the Holy Spirit happens after a person has accepted Christ and receive salvation. Yeah, the main purpose is to empower believers for effective ministry. Yun ang main purpose upang ang isang mananampalataya bigyan ng kapangyarihan sa kanyang buhay at doon sa kanyang ministeryo. Ngayon, tandaan natin, ito ay nangyayari pagkatapos na ang isang Kristiyano tanggapin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanyang buhay. Sino dito yung tumanggap na kay Kristo? Say Amen. Amen. Alam niyo, kung hindi ka pa lumapatay sa Holy Spirit, tandaan mo, nasain mo yung karanasan na yan. Sapagkat doon sa baptism of the Holy Spirit, doon tayo nakaka-receive ng empowerment of the Holy Spirit. Ngayon, daan natin ang main purpose nito, upang ikaw ay makapaglingkod ng effective sa Lord. Mabot ka ng mga kaluluwa sa kay Jesus, at ikaw ay mamuhay ng spirit-filled life, pinapatubayan ng banal na Espiritu sa buhay mo. Hindi yung pumapatnubay sa atin ay ang laman. Hindi yung pumapatnubay mo sa atin yung sarili nating kagustuhan. Ibig sabihin, pagka itinabaptize of the Holy Spirit, palalalimin ito yung relasyon mo sa ating Diyos. At ibibigay sa yung kapangyarihan na nanggagaling sa banal na Espiritu. Alam niyo, sabi ng Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Ito po yung baptism of the Holy Spirit na ipinangako ho ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Sabi niya, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, comes on you. Ibig sabihin, ang baptism of the Holy Spirit, yan ang nagdadala ng paglubog sa kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. At dito ho, sabi, kayo magiging witnesses ko sa Jerusalem, Samaria, and to the ends of the earth. Sapagkat ang isa sa nalalantad na bunga ng baptism of the Holy Spirit ay yung tayo po ay nagiging mabuting lingkod, nagiging effective na witness sa ating mga gustong siran ng gospel. Sapagkat alam niyo, nandun yung empowerment of the Holy Spirit. At doon sa empowerment of the Holy Spirit, makikita natin nagkakaroon mo ng pagbabago yung buhay mo natin. Ngayon,
Ito kung sinasabi ng Acts 1:8 ay nagre-refer po yan sa baptism of the Holy Spirit. At yan ho'y natupad doon sa Acts chapter 2 sa atin hong mga disciples. Ngayon, alam mo natin na ito hong mga alagad, nung sila po ay mabaptize of the Holy Spirit, tandaan natin sila po ay ligtas din. At naglilingkod na rin sa Diyos. Naligtas na sila at naglilingkod sa Diyos, kasama nila ang Panginoon during that time na naglilingkod na, pero kinailangan pa rin nilang mabaptize of the Holy Spirit. They experience it after their salvation. Ibig sabihin na-experience nila ito nung sila po, pagkatapos nilang tumanggap kay Kristo, maligtas. Kaya alam niyo, kung talagang ikay tumanggap kay Kristo, lumapit kay Kristo, nasahin mo na ikay mabaptize ng Holy Spirit. Dito ko sa Acts 1, verse 4, sabi ko dito, on one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. Ang ating Panginoon namatay, muling nabuhay, binalikan ho niya yung mga alagad, pinuntahan niya yung mga alagad, sumama siya sa mga alagad, at sabi dito on one occasion, sabi niya, huwag muna kayong aalis dito sa Jerusalem, but wait doon sa gate ng aking Ama na ipinramis sa inyo. Huwag muna kayong aalis dito. Ibig sabihin, after na mabuhay ang ating Panginoon, mayroong napakahalagang bilin, napakahalagang bagay na ipinapagawa ang Panginoon sa kanila. Sabi dito, Jesus commanded them. Hindi ho yung recommended them. Nagkinuman sila ng Panginoon, inutusan sila ni Jesus. Hindi yung nagsuggest lang si Jesus sa kanila. Bakit? Napakahalagang bagay. Alam ni Jesus yung sasabihin niya. Dito muna kayo sa Jerusalem at hintayin ninyo yung pangako na ipinangako ng Ama. Alam niyo, Jesus commanded them because it is important to them. Dito sa Acts 1:5, yung susunod na verse, sabi ng Panginoon, for John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Sabi niya, si John the Baptist nagbaptize ng water, pero kayo mababautismuhan ng banal na Espiritu ilang araw mula ngayon. Parang sinabi ng Panginoon dito, kasi sabi ng Lord, nung bago siya umakyat sa langit, win and make disciples doon sa mga alagad. Humayo kayo at gawin niyo alagad ko ang lahat ng bansa. Pero dito, bago nila gawin yon, sabi, wait muna. Hintayin ninyo yung pinangako ng Ama sa inyo. Yung baptism of the Holy Spirit. Na parang sinabi ng Panginoon sa kanila, bago kayo maglingkod, bago kayo mag-win and make disciples, teka muna. Hintayin niyo muna yung pangako ng Ama, yung kapangyarihan na ibibigay sa inyo ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, they need to receive power from the Holy Spirit. Tandaan natin, ligtas na sila. Naglilingkod na sila dito. Pero kinailangan pa rin nila yun sapagkat alam ng Lord na kailangan nila yon sa paglilingkod at sa kanilang pamumuhay, sa kanilang buhay bilang mga Kristiyano. Tandaan natin, baptism in the Holy Spirit is a one-time, unique experience for believers. After salvation, immersing them in the power of the Holy Spirit just as it happened to the disciples. Alam niyo, ang bautismo sa banal na Espiritu ay ito'y minsan at natatanging karanasan na nangyayari ho matapos maligtas ng isang Kristiyano. Ito'y paglubog doon sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na nangyari doon sa mga alagad. Na yung nangyari iyon ay dapat nangyayari sa buhay ng isang mananampalataya. Alam niyo, yung word na baptism ay sa Greek, huyan ay baptizo. It means immersion.
Ibig sabihin, ikaw pagka ikay na baptized of the Holy Spirit, nalulubog ka doon sa banal na Espiritu at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Alam niyo, iba mo yung nasa iyo ang banal na Espiritu at iba din yung ikay nakalubog doon sa banal na Espiritu. Iba mo yung nasa iyo yung kapangyarihan ng banal na Espiritu at iba din yung ikay nakalubog doon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pero naman ito. Yeah. Okay. Pakibuksan. Thank you, Pastora, sa aming kasama ko na. Amen. Ako'y umiinom ng tubig. Yan. Uminom lang ako. Ako'y umiinom ng tubig. Yung tubig nasa loob ko eh. Di ba? Yung tubig nasa loob ko. Pero pagka nag-swimming ako, at ako'y nag-dive doon sa water, ako ho ay nakalubog doon sa tubig. Di ba? Alam niyo, ganun din ho eh. Ano? Ang pagka kayo na-baptize of the Holy Spirit, ibig sabihin kayo lumubog sa Kanya. Lumubog ka sa Kanyang kapangyarihan, nalubog ka doon sa banal na Espiritu. Tandaan natin, yun ang gustong mangyari ng Diyos sa buhay natin. Yun ang gustong mangyari ng Panginoon sa mga alagad. At sinasabi ko sa inyo, gustong mangyari ng Diyos sa buhay nating lahat. Can you say Amen? Amen. Holy Spirit baptism, minsan ho ang nalalantad na mark o yung sign ng Holy Spirit baptism ay speaking in tongues. Sabi ng Acts 2:4, all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues. Nung dumating sa kanila yung baptism of the Holy Spirit doon sa Acts chapter 2, ang sabi ng Bible, sila po ay nagsalita ng iba't ibang wika. Pero siyempre, maaaring din naman ang sign ng bautismo sa iyo na ikay na baptized of the Holy Spirit, ang sign sa iyo ay yung peace and joy in your heart. Na meron kang peace and joy na nandun sa puso mo na parang hindi mo maipaliwanag pero nararamdaman mo yung peace and joy. Na nung time na kumilos ang banal na Espiritu sa iyo, binaptize ka ng Holy Spirit, nararamdaman mo yung peace and joy na nandoon sa buhay mo. Sabi ng Romans 14:17, the kingdom of God is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Ito ho yung pagkilos ng banal na Espiritu. Pagka kumikilos ang banal na Espiritu sa buhay natin, alam niyo, ang dala niyan minsan ay yung peace, yung joy na nararamdaman natin sa buhay natin. Umiiyak ka, pero nararamdaman mo yung peace and joy, hindi ka nagiging emotional. And that is sign ng baptism of the Holy Spirit. Na nararamdaman mo na ipinapaunawa ng banal na Espiritu na ikaw ay binabaptize niya. Umiiyak ka, pero hindi dahil nalulungkot ka, nandun yung joy and peace sa puso. Alam mo, meron namang iba ko ay kakaroon ng laughing in the Spirit. Alam mo, mahirap tumawa para matawa ka, manood ka ng comedy, di ba? O kaya, tingnan mo yung katabi mo. Natawa tuloy. Di ba? Pero, yung tinatawag na laughing in the Spirit, tandaan ho natin, even si Jesus, sa Luke 10:21, yan ho kasi ay expression of joy. Sabi ng Luke 10:20, in that hour, Jesus rejoiced in the Spirit. Hindi natin alam kung ano nangyayari kay Jesus. Pero sinasabi ko sa iyo, siya'y masaya. At alam naman ang expression ng kanyang kasiyahan ay hindi maipinta ang kanyang mukha. No? Tsak na may nangyayari sa kanya na ini-express yung kanyang rejoice, yung pong kanyang pagsasaya. Alam niyo, yung hong laughing in the Spirit ay naintindihan ho natin yan ang manifestation of joy. The work of the Holy Spirit na nararamdaman ho natin pagka kumikilos ang banal na Espiritu sa buhay natin. Si Charles G. Finney, sa mga kilalang minister, lingkod ng Diyos ng kanyang panahon. Alam niyo, sabi niya na nakaramdam daw siya na parang may kuryente na dumapog doon sa kanyang katawan. Hindi niya maipaliwanag, kanyang nararamdaman.
Siya ba'y umiyak na umiyak? May kakaibang pag-ibig at kagalakan na kanya hong naramdaman. Yung ba'y sa kanya, na parang may kuryenteng dumaloy doon sa kanyang katawan. At alam niyo, nagkaroon ho siya ng damdamin na iyak nang iyak siya. May kakaibang pag-ibig, kagalakan, yung naramdaman niya sa kanyang buhay noong pong panahon yun na kumikilos ang banal na Espiritu sa kanyang buhay. At yun is sign na kumikilos ang banal na Espiritu sa buhay natin. At sign na ikay nabaptize ng Holy Spirit that time. Yung iba naman ho ay tinatawag na slain in the Spirit. Bumabagsak. Falling down sapagkat na-overwhelm siya doon sa presence ng God. Yan may nangyari kay John in Revelation. Revelation 1:17. Siya po'y humarap kay Jesus sa island ng Patmos. At sabi niya, I fell at His feet as though dead. Talagang bumagsak siya sa harapan ng Panginoon. Sapagkat hindi niya nakakayanan yung presence ni Jesus. Sa Ezekiel, in Ezekiel 1 verse 28, sabi doon, I fell face down. Ibig sabihin, bumagsak siya. Nakita niya yung presence na naramdaman niya, nakita niya ang Lord, nakita niya yung presence ng God, at bumagsak siya. Hindi niya nakayanan. Alam niyo, doon sa Acts 2, like speaking in tongues, yun ho mga alagad during the time. As a sign of the baptism of the Holy Spirit. At yun ho, speaking in tongues na yan, speaking in languages that the speaker has not learned, often seen as a gift of the Holy Spirit. Yung bang nagsasalita ka ng ibang wika na hindi mo naiintindihan. And that is the sign, again, of baptize of the Holy Spirit. Dalawa ho yan. Tongues of men. Na minsan hindi mo alam, kay siguro, nagsasalita ng mga salita ng mga tao dito sa mundo. At yung tinatawag ng tongues of angels. Na yun ay mga sinasalita doon sa kalangitan ng mga anghel. Dalawang bagay, pero hindi mo naiintindihan. At that is the sign of the Holy Spirit na ikaw ay nababaptize. Ngunit alam niyo yung speaking in tongues, yan ho ay gift din mo. At dapat pagka ikaw ay naka-receive niyan, i-practice mo yan. Pagka ikaw nagpe-pray, speaking in tongues, at alam niyo yung speaking in tongues, ginagamit ho natin yan sa personal prayer natin and edification. May pagkakataon ho na pagka siya nagpe-pray, na-lead siya ng Lord, na nag-speaking in tongues, at alam niyo ho, sinasabi ng Lord, nire-reveal ng Lord sa iyo, sa Kanya na ito yung pinagpe-pray mo, ito yung pinagpe-pray mo, naganap, answered prayer ka. Makikita sa iyo ng Lord kung ano yung pinagpe-pray mo during that time. At alam niyo, pinaka-matindi dito. Alam niyo, pagka ikay nag-speaking in tongues, lead ka ng Lord na mag-speaking in tongues, makita mo yung edification. Lumalakas ang Espiritu. At yan mo'y nangyayari ho sa akin. Napakalaking tulong sa akin yung aking speaking in tongues. Alam niyo naman ho ang pressure ng papapasto. Pero ang banal na Espiritu, sa tuwing ako ay nag-speaking in tongues, pinapalakas po niya ako. Alam niyo, tandaan ho natin, pagka ikay nabaptize of the Holy Spirit, ipaparamdam ng banal na Espiritu na nandoon siya. Sapagkat siya isang persona. Iko-confirm niya na siya yun at kumikilos siya sa iyo. Ikaw mismo makakaalam. Ikaw ay nakabaptize of the Holy Spirit. Meron akong kaibigang pastor. Hindi siya naniniwala doon sa baptism of the Holy Spirit. Hindi siya naniniwala doon sa speaking in tongues. Alam niyo, sabi niya, anong magagawa ko? Minsan sa buhay ko, naranasan ko. Hindi ako naniniwala, pero naranasan ko. Anong gagawin ko? Naranasan ko. Kaya nga, tandaan mo natin, ang banal na Espiritu, i-confirm sa atin na ikaw ay nabaptize of the Holy Spirit. Ipapaalam ng banal na Espiritu na siya'y kumikilos sa buhay mo sapagkat siya'y isang persona. Tandaan mo, hindi po siya kapangyarihan. Siya'y may kapangyarihan. Siya po'y persona. At alam niyo, ang initial sign mo na ikay nabaptize of the Holy Spirit, sasalita ka ng ibang wika, maybe nandun na
Nararamdaman mo yung peace of joy na galing sa banal na Espiritu, umiiyak ka. Nararamdaman mo yung kapayapaan. You are slain, na-slain ka in the Spirit. Ibig sabihin, nandun ang presence ng Lord sa buhay. Pero tandaan natin, ang tunay na tinatawag nating ebidensya, yan is signs. Na nung time na yon, nabaptize pala ako. Kasi naramdaman ko yun. Pero ang isang ebidensya na talagang totoo ang karanasan mo, tandaan natin, yung buhay na binago ng banal na Espiritu. Nagkakaroon ka ng kapangyarihan na magpatotoo kay Christ. Hindi mo na kinakaya si Christ. Nagkakaroon ka ng mga katangian tulad ni Kristo. Nagiging kamukha ka ni Kristo. May tapang ka ng ipahayag ang salita ng Diyos, ang kanyang pangalan. Tulad ng nangyari sa mga alagad. Nagtatago sila nung hulihin si Jesus. Hanggang sa muling nabuhay ang Panginoon. Makita natin, ang kanilang buhay, alam natin, nagtatago pa rin yung iba. Pinuntahan lang ni Jesus. Pero alam niyo, after sila yung mabaptize of the Holy Spirit, ang sabi ng Bible, hindi nila ikinariya si Jesus. Hanggang sa kamatayan, hindi nila itinatuwa si Jesus, hindi nila ikinariya si Jesus. At si John the Beloved lang, ang namatay na hindi martyr sa kanila. Hanggang kamatayan, naging matapang sila. They proclaim ang gospel at pamuhay para kay Jesus. Bakit? That is the evidence of the baptism of the Holy Spirit sa buhay natin. Gusto mong tunay na maintindihan na tunay ang karanasan mo, na baptize ka ng Holy Spirit, dapat nababago ang buhay mo. Can you say amen? Amen. At ito po yung tinatawag natin yung feeling of the Holy Spirit. Yes, may baptism of the Holy Spirit. Ano naman ang feeling of the Holy Spirit? Baptism of the Holy Spirit is when you are first empowered by the Spirit. Ito yung unang na-empower ka ng Holy Spirit. Nalubog ka sa kanyang kapangyarihan. While in filling is when you continue to be filled and led by the Spirit every day. Every day. Yung baptism of the Holy Spirit, yun ang unang-unang paglubog mo sa kapangyarihan, empowerment by the Spirit. Pero yung infilling, ito ay continue. Nagpapatuloy na nangyayari sa iyo na pinupuno ka ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu every day. Power in the baptism of the Holy Spirit is initial empowerment. Yan mo yung initial empowerment. Kinalubog sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Yan ang unang karanasan mo. Na ibig sabihin, ito ho ay always available. Yung kung infilling of the Holy Spirit sa buhay natin. Yung empowerment na na-receive mo doon sa baptism of the Holy Spirit, lagi nang available sa iyo. Tandaan natin, yung power in the baptism of the Holy Spirit is foundational. Initiating po yan. Yan po yung nag-initiate, nagpasimula, na lagi mo nang mararanasan yung empowerment of the Holy Spirit. Alam niyo, the power in the infilling of the Holy Spirit is continuous and sustaining. Ito ho'y ongoing work of the Spirit na nagpapanatili sa iyo na malakas, guided by the Holy Spirit, at kay nagiging effective sa iyong paglakad sa ating Panginoon sa everyday ng buhay mo. Ito ho yung ang mananampalataya ay nagpapatuloy na maramdaman ng kapangyarihan ng Diyos sa kanyang pamumuhay. At alam niyo, yung kanyang service for God ay nananatiling makapangyarihan. Dito po sa Ephesians 5:18, sabi dito, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Sabi dito, huwag kayong maglalasing. Do not get drunk on wine. Na ito po ay naglilid doon sa mga kasamaan. Sa pangit na bagay. Instead, sabi dito, be filled with the Spirit. Kung ikay malalasing man, dapat malasing ka, papuno ka ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, si Apostol Pablo, inutusan niya ang mga mananampalataya na magpatuloy na maging filled of the Holy Spirit. Alam niyo, yung praise dito, be filled in Greek.
implies an ongoing and repeated action. Not just one time event. Ito ay continuous action. Hindi isang beses lang. Tandaan natin, wine does not influence us with just one drink, but through continuous drinking. Alam niyo, hindi ko kayo ini-encourage na maglasing. To get drunk with wine. Kasi sabi dito, malasing tayo sa Espiritu. Kinumpara lang sa banal na Espiritu, ang banal na Espiritu doon sa pag-inom ng alak. Na nagpapakita na yung infilling is not one-time event. Gusto mong malasing sa banal na Espiritu, dapat continuous experience ito. Na patuloy tayong gagawa ng mga bagay na espiritual upang tayo ay malasing sa Espiritu ng Diyos. Tulad ng ginagawa natin. Ito ho ay one way upang sa gano'n, tayo po'y mag-filled of the Holy Spirit. Sila yung naranasan ng presence ng Lord kanina sa worship pa lang natin. Say amen. Amen. Na ikaw ay pinupuno ng banal na Espiritu. Sa Acts 4:31, tingnan niyo ito. After they prayed, the place where they were meeting was shaken. And they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Yung shaken dito, ibig sabihin, yung kanyang power ay kanilang naramdaman. Yung power ng Holy Spirit naramdaman nila. Na-experience nila. At dito pinalakas sila upang sa ganon, sila'y maging matapang sa pagpo-proclaim, may tapang sa pagpo-proclaim ng salita mo ng Diyos. Pero tandaan natin, itong verse na ito nagpapakita sa atin na yung same disciples na nandun sa Acts 2, sa Pentecost, naka-receive ng baptism of the Holy Spirit, sila din yung mga alagad na narito sa Acts 4:31. Sila po ay na-filled of the Holy Spirit. At dito ho, sila naman ay na-filled ng Holy Spirit. Yung nabaptize of the Holy Spirit doon sa Acts 2, muli naramdaman ang pagkilos ng banal na Espiritu sa kanilang buhay. At ang tawag doon ay filling of the Holy Spirit. Filled with the Holy Spirit. Kasi ho yung infilling, yung ikay na-filled of the Holy Spirit, ikay continuous. Na dapat laging dinanasa ng isang mananampalataya pagka nakikita niya kinakailangan niya, dapat dinanasa niya ito. Tandaan natin, it emphasizes that the infilling of the Holy Spirit is a continuous experience. Answering or empowering believers to boldly share God's Word. Continuous experience mo yan. Sabi mo nga sa katabi mo, continuous experience. Na nag-e-empower sa buhay ng isang mananampalataya. Alam niyo, yun yung mga baptized in the Holy Spirit. Kinakailangan hanapin mo ito. Na ikay nagpapatuloy, na ikay maging matatag, empowered, and spiritually awake. At alam niyo, nangyayari ko yan through the infilling of the Holy Spirit. Tandaan natin, ulitin ko, ang banal na Espiritu, hindi ho siya kapangyarihan. Siya'y may kapangyarihan. Kasi siya ay persona. Ibig sabihin siya'y nagbibigay ng power para magamit kanya. Hindi ho siya yung ginagamit mo. Kaya importante ang infilling upang manatili yung kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay natin. Upang magamit kanya at mamuhay ng may tagumpay. Tandaan natin, we receive the infilling through engaging in the spiritual practices. Nare-receive mo natin yung infilling pagka tayo ay nag-engage doon sa mga spiritual practices tulad mo nito. Inaalaw natin yung empowerment of the Holy Spirit sa buhay mo natin sa pamagitan ng ating mong pananalangin. Yung tayo po'y laging nagpe-pray. Nag-worship. Nagbabasa ng salita ng Diyos. At siyempre sumusunod pagka kinakailangan sumunod sa sinasabi at may pinapagawa ang Diyos sa kanyang buhay. Tandaan ho natin, ang banal na Espiritu ay nandyan palagi. At laan na tayo po'y infill. Laan na tayo po'y punuin. At ano yung pinakamaganda na pang-araw-araw na tayo po ay
na pupuspos at na-infill ng Holy Spirit? Devotion. Sabi mo sa katabi mo, devotion. Sino yung allergic marinig yan? Ha? Pagka yung meron akong mga leaders doon na pagka narinig yung devotion sa akin, para nagbabago timpla ng katawan. Minsan kasi hindi nagde-devotion. Tandaan mo, if you want na yung infilling of the Holy Spirit sa buhay, napakahalaga ng devotional life. Ito yung pinakamahalagang gawain na magdadala sa iyo doon sa infilling of the Holy Spirit. Can you say Amen? Amen. Alam niyo, itong mga ginagawa natin na gawain ito sa simbahan, ito yung one way to infill us with the Holy Spirit. Yung nasa church ka, pinapayagan mo sa sarili mo na ma-infill ng Holy Spirit. Yung nasa church ka, napakalaking bagay yan para mapuno ka ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. When you worship, umaawit ka kay Lord, nakakarinig ka ng salita ng Diyos, na-infill ka ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Lalo na nga pagka ang isang gawain, worship time, ang leading ni Lord ay maramdaman yung intense presence of God, kita mo, na-infill ka ng Holy Spirit. At yung hindi pa nababaptize ng Holy Spirit. Kaya nga, pagka nakikita natin kumikilos ang banal na Espiritu, tandaan natin, gusto niya mabaptize o hindi nababaptize. At mapuspos, ma-infill yung mga kulang, yung nakikita niya na kinakailangan mapuno ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at umapaw muli yung kapangyarihan ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. Tandaan mo natin mga kapatid, pag kumikilos ang banal na Espiritu, may nangyari sa iyo as a sign doon sa baptism of the Holy Spirit. Yung mga signs na yan, nangyari sa iyo, na nagpapatunay na baptize ka ng Holy Spirit. Pero alam niyo ba sa infilling, pwede pa rin nating maranasan yung mga signs doon sa baptism. Na pagka na-i-infill ka, pwede ka pa rin umiiyak, pwede ka pa rin bumabagsak, pwede ka pa rin nagkakaroon ng labing ng Spirit at iba't ibang karanasan na ibig sabihin ikaw'y pinupuno ng banal na Espiritu. Alam niyo, doon sa Acts 4:31, the place where they were meeting was shaken. At sabi diyan, they were all filled with the Holy Spirit. Alam niyo, ang sabi dito, the place were shaken. Yung naranasan nila doon sa Acts 2, naranasan din nila dito. Yung naranasan nila nung nabaptize sila, dito ho, naranasan din nila. Sabi, ang place were shaken, meaning napuspos ng field, napuspos sila ng field ng Holy Spirit. Naramdaman nila yung presence of the Holy Spirit during that time. Sino dito yung nakakain ka na sa Vikings? Sino nag-Vikings na dito? Taas ka ang kamay nung hindi pa nagpa-Vikings, nandiyan si Clark at mga mamaya naranasan na natin yung eat all you can. Di ba? Pag sinabing eat all you can, na buffet, itulad ho natin yan sa infilling of the Holy Spirit. Ang infilling of the Holy Spirit ay experience all you can. Experience all you can encounter sa Holy Spirit. Always available and unlimited. Ano yung sabi ng Acts 1:8? You will receive power when the Holy Spirit comes on. At itong kapangyarihan na ito, pinakailangan ma-maintain doon sa ongoing communion with the Holy Spirit. Na gumagawa tayo ng mga spiritual activities na mai-infill tayo. Nakikilos ang banal na Espiritu sa buhay natin. Kasi alam ng banal na Espiritu na pagka ginagabayan tayo ng kanyang kapangyarihan, lalo tayong nagagamit ng Diyos. At lalo tayong nagiging matagumpay sa ating pamumuhay bilang isang mananampalataya. Alam niyo, kailangan natin ng power nito. And this power must be maintained sa buhay natin. Why? The more of God's power you have, the stronger
and more effective you become in your daily life. Amen. Alam nyo, yung Kristiyano, tayo ng lahat ito. Umayo po tayo. Thank you, Jesus. Alam niyo yung mga Kristiyano, na kulang doon sa empowerment of the Holy Spirit. Alam niyo, mahina po yun. Napakadaling ma-discourage pagka mayroong mga dumadating na pagsubok problema doon sa buhay. Unable to overcome life challenges. Dahil natin, yung hamon sa buhay hindi nawawala ko. Kaya nga, yun hong believer who continually filled with the Holy Spirit, lumalakad yan sa lakas, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At alam nyo, nagkakaroon ng tapang na harapin ang buhay. At naipapanalo niya yung buhay dahil sa banal na Espiritu. Alam nyo, may otoridad yan na labanan yung kalaban. Kalabanan si Satan at lahat ng mga bagay na hadlang na ibibigay sa kanya ni Satan. At pinakamahalaga dito, yung talino, yung wisdom, na gumawa ka ng right decision every day. At yun yung tapang na gawin ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Nasusunod ka sa Kanya. Ano man ang mangyari, susundin mo yung gusto ng Diyos sa buhay mo. And that is because of the Holy Spirit. Because of the empowerment of the Holy Spirit na nando sa buhay mo. Oh God, yes. Ang dano natin, life will always have difficulties. Meron mo talagang problema dumarating. Life challenges sa buhay natin. Pero alam niyo, doon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi natin haharapin na nag-iisa ang mga ito. At hindi natin haharapin ito sa sarili nating lakas, kundi sa lakas at kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay natin. Tandaan ninyo, ang nagpapahina sa buhay natin ay ang kasalanan. At nire-reduce nito yung effectiveness natin sa buhay natin at sa ministry natin because of sin. Na kailangan suko ang buhay kay Jesus. Pagsisihan yung kasalanan. At hayaan natin na tayo ma-infill ng Holy Spirit. Muli, punuin tayo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kailangan natin ng continual infilling of the Holy Spirit. Tayo nananatili sa presence of God. Hindi natin kailangan mabuhay ng mahina. Hindi natin kailangan mamuhay ng talunan. No. Hindi natin kailangan mamuhay na hindi natutupad yung plano ng Diyos sa buhay natin. Napakahalaga ng infilling of the Holy Spirit. Oh God, yes. Ora kasandari asya. This time, nandito ang banal na Espiritu. Hayaan natin kumilos siya. Gawin niya ang gusto niya sa buhay natin ngayong umaga ito. Kailangan natin ito. Oh Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, work in our life right now, Holy Spirit. Yung kung mga kulang sa kapangyarihan, infill them, O God, in Jesus' name. Oh, Holy Spirit, O God. Ora makasandali siya, dalakandali siya. Oh, God. Jesus. Lord, kumilos ka, banal na Espiritu, kumilos ka. Kailangan nila ng lakas ngayon, Panginoon. God. Oh God, Jesus.
Ora baka santa na bakaria shanda. O God, nabahin mo natin yung pagkilos ng Banal na Espiritu. Oh God, yes, Jesus. Yes, aawit po tayo kay Lord. And let the infilling of the Holy Spirit be upon us right now. Oh, Rakasandaria Shanta. Oh, God, na ang magbigay ng lakas ng kapangyarihan. Punuin kayo ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu may umaga nito. Oh, God.